Magandang araw, mga ma'am, mga sir, kumusta po kayo dyan? Sa hindi pa pala nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe po tayo. At saka pindutin nyo na rin yung bell para ma-notify po kayo sa panibago nating video o sa susunod natin na video. Pag-usapan po natin yung material cost ng steel truss ng bahay ko. So, ito po yung materialis cost niya, lahat. Umabot po siya ng 49,520. Yung bayad ko po sa labor is 40%. So, 49,520 times mo 40%, yung binayaran ko sa kanila is 19,808. So, yung sa kanan, makikita mo, yan yung 19,808. Yung advance nila nung una is 7,000. Tapos 640. At last, yung binayaran ko sa kanila is 12,168. Yun yan nung pagkatapos na ng paggawa nila ng steel truss. Kasi paggawa nila niya ng steel truss, 5 days lang. 5 days lang yung ginawa nila. Kasi 4 naman sila gumawa. So, kung makikita nyo dito, yung dati kong video is 67 lang yung nilagay ko. Kasi 67 lang naman yung nagasto ko. May kinuha kasi ako na zipper lens na nanggaling sa kapatid ko, binigay niya sa akin. Yun nga lang, makapal yun. Yung ginamit niya na zipper lens is 2x4. So, makapal yun. Matibay siya. Kasi malaki naman yung bahay niya okay lang yun. Sa akin maliit lang naman, hindi naman masyadong malaki. Pagkatapos, pag sundin ko yun na 2x4, lalaki yung gasto ko. So, ang ginawa ko, 2x3 lang yung ginamit ko. 6 na piraso lang naman yung binigay niya sa akin. Magkano lang naman yun. So, ito yung next. Ito yung pong resibo na nanggaling sa hardware. Makikita nyo, yung una kong binili is 40 pieces na angle bar. So, 3x16 by 1 1/2. So, yung price nun, bawat isa is 420. So, ang total amount is 16,800. Yung sa zipper lens ko naman, 40 pieces siya. Tapos, 2x3 lang siya. Hindi siya 2x4, 2x3 yung ginamit ko. 1.2 yung kapal niya. So, yung price niya, 440 bawat isa. So, total is 17,600. So, gumamit din sila dito ng special rod. Yung special rod, yung gagamitan yun yung pang welding. So, 1 box yung binili nila. So, 750. 4 pieces, mitabo. Yun yung pangkat nila sa mga bakal. Yun po, yung gagamitan. So, 320 piso. So, yung 2 pieces na brass, yung pong ginagamit nila sa pangpintura. Tapos, 3 gallons na island reed. Yun yung pong ginamit na pintura. So, 380 yung price. So, total niya is 1,140. So, ito na po yung total cost ng first delivery natin. So, 36,740 po siya. Ito yung first. So, may mga kulang pa tayo pero konti na lang. So, kung makikita nyo dito, ito po yung angle bar na ginamitan natin. So, yan. Yan yung frame niya. Frame ng bahay. So, kung maglagay kayo niyan, dapat 10 feet yung taas para at least mataas yung roofing ng bahay nyo, makikita agad. Malaki siya tingnan. So, ito na naman, ito yung ginamitan ng zipper lens natin. Ayan, makikita nyo. Nandyan yan, nakapatong na yan sa frame ng angle bar. Ito yung pinaka, niya, yung last niya, pagkatapos ng roofing na. So, ayan. Paikot siya, umiikot siya yan. So, ayan. Ayan, may mga kulang pa tayo ito. Mitabo. Yung price niya 80, 3 pieces, so 240. Yung kulang natin. Tapos, ayan, may 300 pa na special rod, kumulang din. Pagkatapos, ito na siya. Ito yung last delivery natin. Kumulang tayo ng angle bar doon sa tiris. So, nag-deliver na naman sila ng 12 pieces na angle bar. Ganun pa rin yung size. So, total niya is 5,160. Yung 12 pieces naman na angle bar na 1/8 by 1,
275 yung price is total is 3,300. Yun yung pong sobrang liit na pang finishing na siya. Yung sa gitna ng mga separ lens na hindi masisira yung bubong. Finishing na siya talaga. Yung maliliit yun. Yun yung pinakalas na gagamitan. So kung makikita nyo dito, nilalagay nila yung binigay ng kapatid ko ni ate na 2x4. Nilagay ko na lang doon sa gutter banda kasi makapal naman yun eh. At saka hindi yun bagay doon sa sa 2x3 ng separ lens ko. So okay naman yung kung makikita nyo, successful naman yung steel truss. Matibay naman siya. 2x3 kadalasan naman ng mga bahay kahit mga subdivision, mga umabot ng 100 square meter, 2x3 lang naman yung ginagamit na separ lens. At saka yung angle bar ganun din na size sa akin. Pero kung more than 100 square meter floor pan na, kung gusto nyo mas matibay talaga at ready kayong bumayad ng malaki, so gagamit kayo ng separ lens na 2x4. Saka yung angle bar, lakihan nyo din. Tapos kapalan nyo kung gusto nyo. Yun nga lang, mahal siya. Kung maghanap kayo ng mas matibay talaga. Kasi maraming paraan yung pagpapagawa ng steel trusses. Pwede naman na kung gusto nyo makamura, puro separ lens yung gagamitin. Hindi na kayo gagamit ng angle bar. Separ lens lahat. Pero yung separ lens, dapat yung sa frame niya, yung gagamitin 2x4, malalaki. Kasi pag 2x3, hindi siya masyadong matibay. So yung 2x3 na yun lang yung sa taas niya, sa pagkatapos ng frame. So pwede sa puro separ lens, lahat separ lens. Pwede din siya angle bar with separ lens, tapos angle bar na malalaki, tapos angle bar din na at separ lens din na malalaki yung 2x4. So maraming paraan yung pagpapagawa ng steel truss. So kung nakikita nyo dito sa video, naman niya, successful naman kasi kikita nyo halos dikit-dikit na rin yung steel truss, kaya matibay siya. Yung price, okay siya kasi yun yung total amount. Tapos yung quality niya okay din. Kasi nung unang canvas ko, grabe ang mahal. Na-canvas ako sa city namin. Binigyan ako ng total amount with labor 120,000. So hindi ako pumayag kasi sobrang mahal siya. Ayun nga, nakahanap ako ng idea. Nagtitingin-tingin din ako sa YouTube. Nakahanap ako ng idea. Tapos canvas din ako. Tapos sabi ng welder sa akin, ako daw bibili ng materialis para at least walang pag-usapan pagkatapos na. So ayun, akong bumili ng materialis ko. Sa next video ko, talakayin na naman natin yung roofing. Ganun din yung gagawin natin step by step. Saka yung price niya. So sa hindi pa pala nakapag-subscribe dyan, please subscribe po tayo. At saka pindutin nyo na din yung bell para ma-notify po kayo sa panibago nating video. So kung may gusto kayong itanong, comment lang kayo dyan. Sa abot ng aking makakaya, replyan ko po kayo. Yun lang po at maraming salamat. God bless more. Ingat kayo lagi. Bye bye.